payo ko rin sa mga kababaihan na kung kayo ay may mga asawa na, ay huwag na kayong lumandi sa iba upang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so alhamdulillah, tayo po ay nagpapasalamat sa Allah dahil umabot na naman tayo sa araw na ito, araw ng Friday. At ang video na ito ay payo natin sa ating mga sarili. Payo ko sa mga kapatid ko na mga Muslim o sisters natin na mga Muslima, no? Maging Tausugman, Maranao, Iranon, Maguindanao, Yakan, balik Islam, no? Lahat na ang kaniyang relihiyon ay Islam. Alam naman natin na napakaraming mga malalaking kasalanan ay pinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng mga malalaking kasalanan ay kinakailangan natin iwasan. Kinakailangan natin katakutan, no? Dahil lahat ng ating mga gawain dito sa mundo, mga kapatid sa Islam, ito man ay kabutihan o kaya ay kasamaan, mga mungkarat, no? Ay makikita natin sa kabilang buhay. At kung tayo ay gumawa ng masama, ay tayo po ay paparusahan ng Allah sa kabilang buhay. At kung tayo naman ay gumawa ng mga kabutihan, no, sinamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod natin ang batas ng ating relihiyong Islam, ay pagdating natin sa kabilang buhay, ay tayo po ay papasokin ng Allah sa kaniyang paraiso. Kaya naman narapat lamang na tayo ay matakot sa Allah at huwag tayo gumawa ng mga gawain na mga haram, mga ipinagbabawal ng Allah, mga kapatid ko sa Islam, upang tayo ay magtagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. So, isa sa mga malalaking kasalanan ay tinatawag na zina. Ito yung pangalunya. Ito yung pagtatalik ng lalaki at babae na hindi sila kasal. No, hindi sila kasal. Kaya naman, kung ikaw ay isang lalaki o kaya ikaw ay isang babae na gumagawa ng zina, ay narapat lamang na matakot ka sa Allah at ikaw ay magtawbah, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Dahil kapag tayo ay nabutan ng kamatayan na hindi tayo mga Muslim, ay tayo po ay paparusahan ng Allah sa kaniyang impyerno. So, isa sa mga pinagmumulaan ng zina, ito yung pangalunya sa panahon natin ngayon ay cellphone. No? Cellphone. Dahil hindi ginagamit ang cellphone sa kabutihan. Hindi ginagamit ang cellphone para sa ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin natin ang cellphone sa mabuting paraan. Gamitin natin ang cellphone sa ating relihiyong Islam, tulad ng pakikinig ng mga wasyat, pakikinig ng mga mukhadara ng ating mga ulama, no? Upang tayo ay hindi makagawa ng kasalanan at malugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalangkot dahil mayroong mga kababaihan, kaya ay mayroong mga kalalakihan na mayroong mga asawa. Halimbawa ay yung babae na siya ay malayo sa kanyang pamilya, ay nakikipag-chat doon sa ibang lalaki, no? Nakikipaglandian doon sa ibang lalaki. So yun po ay haram, yun po ay pinagbabawal ng ating relihiyong Islam, mga kapatid ko ng mga kababaihan. Kung kayo ay malayo sa inyong mga pamilya, ay tiisin nyo yung tinatawag na yung nararamdaman ninyo, no? Kung hindi nyo na matiis ang inyong mga nararamdaman, ay umuwi na lang kayo sa inyong pamilya. Kung halimbawa ikaw ay isang OFW, no? Kung halimbawa ikaw ay isang babae na nandito sa Manila, tapos yung pamilya mo ay nasa Mindanao, ay umuwi ka na lang para hindi ka makagawa ng kasalanan na haram ay pinagbabawal ng ating relihiyong Islam, mga kapatid. Na mayroong nagtitik sa'yo, nagchat sa'yo, tapos mayroong kang asawa, ay sabihin mo doon sa lalaki na nagchat sa'yo o kaya ay nagtitik sa'yo sa messenger, ay brother, kapatid, o isang Muslima na mayroong asawa, kaya huwag na po kayong mag-text o mag-chat dito dahil haram po yan, no?
Hindi yung halimbawa ay mayroong isang lalaki na nag-chat sa'yo, tapos nakita mo na pogi, at yung asawa mo ay hindi naman sa kapugihan, mas pogi yung nag-chat sa'yo na hindi mo asawa, tapos yung asawa mo na pangit. So, ginagawa mo ay nagbigay pag-chat ka doon, nire-replyan mo siya, hanggang sa kayo ay matukso, no, makuha, no, ni mabulunan ni Shaitan, at kayo ay makagawa ng zina na ipinagbabawal sa ating relihiyong Islam. Kaya payo ko sa mga kapatid natin na mga kalalakihan, kung alam mo na yung babae na yun ay mayroong asawa, ay huwag mo nang i-chat. Huwag ka nang gumawa ng paraan upang mapalapit doon, dahil ang mga kababaihan ay mahina ang kanilang puso. Respeto natin yung kanilang asawa at respeto natin ang ating relihiyong Islam. At payo ko rin sa mga kababaihan na kung kayo ay may mga asawa na, ay huwag na kayong lumandi sa iba upang kayo ay hindi makagawa ng kasalanan na ipinagbabawal ng ating relihiyong Islam.